Kung bibitawan ng Team USA si Dwight Howard para maging naturalized player, pwede. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Okay. Siguro, honestly, nagbasa ako ng article dyan tungkol kay Eric Candi. Dati siyang FIBA officer, no? Part siya ng FIBA organization. Ang pinaka-challenging natin is getting yung mga talagang Pinoy na may dugong Pinoy to play for us. Hindi kagaya ng ibang bansa, di ba? Bahamas, alam mo yun? Yung ibang Bahamas players nga, naglaro na sa USA, pero nakuha nilang player ng Bahamas. Sa totoo lang, ang dami nating player na may Filipino blood na hindi nakakapaglaro dahil sa ADOC rule, no? So, ayun, isa pa natin kailangan i-address dahil as much as we want it, talagang hindi natin kaya ng all Filipino per se, no? Oo. Hindi talaga. Okay. No comment. Hindi talaga kaya pag all Filipino. Agree daw kay Dream. Tama. It's all about ano na yan eh. Level up naman yan eh. At kasi dapat if we take a look, sorry Bilya, if we take a look at it, Remy Martin, Jalen Green, 'di ba? Those are with Filipino blood. Tapos syempre US born naman sila. US born. Yes, yun nga kasi problema, brother eh. Kasi sa ibang bansa, kahit na minsan hindi tumapak sa bansang pinaglalaroan nila, makakapaglaro sila sa bansa. Dito sa Pilipinas, may dugong Pinoy na hindi pa pwede maglaro sa Pilipinas. Yeah. Ano yan, Brad? Brad Rin, ang ano dyan, tulad doon kay Brownlee, ba't napakatagal? Bumabot yata ng dekada bago makuha yung naturalize niya, di ba? Actually, 5 years. Starting in 2008. Half a decade. Sige, 5 years. Sobra tagal. Started in 2018. That is almost 6 years. Mukhang baka half lang nun. 2.5 siguro. Si Dwight Howard, dapat nila gawin na nilang naturalized player ngayon. Palaruin nila ngayon parating na kailan February bang laro? Si Howard. But here's the question. Bibitawan ba ng Team USA? Naglaro ba yan? Yung Dwight? Naglaro na yun. Naglaro ba yun? Olympics. Olympics ba? I don't think na nasa Team USA pa yun. Wala na si Dwight Howard na yan. Wala na si Dwight eh. Taiwan na nga si Dwight. Wala na nga pakialam mga NBA kay Dwight Howard eh. Bro, kung choice niya na maglaro for Team Philippines, choice niya yun. Parang kay Eric Gordon ngayon pero naglaro sa Bahamas. Yon. You need to consider yung kaso ni Eric Gordon. Diba? Bitawan ng USA, naglaro sa Bahamas. Yan a good example. Matanda na rin si Eric, mga boss. If you remember Emir Preldžić, naglaro yan sa Bosnia. Pero lumaot. Binitawan ng Bosnia, naglaro sa Turkey. Ito si Preldžić. Kumbaga, it's a matter of kung bibitawan ng Team USA si Dwight Howard para maging naturalized player, pwede. Yun ang dapat i-commit. Kasi medyo masalimuot lang talaga ang FIBA rules. Sa totoo lang. Napakamasalimuot yan. Lalo na sa naturalized player. Kasi yung kay Clarkson, ano yung kay Clarkson? Dapat 16 siya. Dapat 16 or, di ba? Yes. Meron na siyang passport. Yes. Di ba? Pero, ang ano dyan, nakakuha na may passport na siya eh. Ba't hindi pa rin kailangan before 16. Local dapat yung si Clarkson eh. Dapat before 16. Yeah. Dapat before 16. Yun pa rin ang nila. Oo. Kaya nga tingnan mo yung mga katulad ni AJ Edu. Diba si AJ Edu, kung tutuusin, pwede yan maglaro sa Britain, pero nakakuha siya ng Filipino passport before 16. O, tingnan mo.